September 2017 nang matagpuan ng maglolong nangingisda sa Oshawa Harbor, Ontario, Canada ang hinihinalang bahagi ng katawan ng isang tao. A gruesome discovery near a popular GTA beach. We received a call from a fisherman. Our officers confirmed that a torso was found of a female. The disturbing details police are revealing early in the investigation. Makalipas ang halos 2 buwan, isang tubero ang agad na nag-report sa kapulisan sa hindi mawaring bara na nakita nila sa tubo na kanilang inaayos. Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari nyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinopost ko linggo-linggo. Ito si Candice Fitzpatrick, 19 years old. Huling nakita noong March 2008. Ayon sa mga kaibigan at kanyang pamilya, sa isang mall huling nakita ang dalaga. Hindi naman agad nag-alala ang kanyang pamilya dahil na rin sa ugali ng dalaga na pag-alagala. Dagdag pa dito, sinasabing lulong ang dalaga sa pinagbabawal na gamot kung saan pinagkakakitaan ng sarili para lamang may pambili ng bisyo. 2 taon pa ang lumipas, taong 2010 nang inireport sa kapulisan ni Bill Fitzpatrick ang nawawalang anak nang hindi niya ito makontak paglipas ng ilang buwan. Sa kabila ng masinsinang paghahanap, walang anumang palatandaan kung nasaan ang dalaga. Hindi tumigil si Bill sa paghahanap sa anak sa kabila ng kawalan ng lead kung nasaan ito. Ilang taon pa ang lumipas, isang 18 years old na dalaga ang naglaho ding parang bula. August 29, 2017 nang huling nakita si Rory Hache sa Oshawa, Ontario, Canada. Isang CCTV footage ang nakuha sa isang ospital kung saan dinala si Rory ng isang kaibigan kasama ang nanay nito. Described as having some sort of a mental episode. The mother made a decision to take her up to the hospital, have her checked. Ayon sa mga report, dinala siya sa ospital dahil sa mental relapse kung saan iniwan din siya ng nagdala sa kanya. Bago pa man siya na-check ng mga doktor, nakita ang paglabas niya ng vicinity kung saan ito na ang huling beses na nakitang buhay si Rory. Katulad ni Candice, lulong din ito sa bisyo. Hiwalay ang mga magulang at pinagkakakitaan ng sarili kapalit ng pera. Pagkalipas ng 2 araw na hindi siya makontak ng kanyang pamilya, inireport nila ito sa pulis noong August 31. Ilang araw pa ang lumipas ngunit wala pa din kahit anong lead na makapagtuturo kung nasaan si Rory hanggang isang nakakabahalang tawag ang natanggap ng 911. September 11, 2017, bandang alas 8:30 ng gabi nang i-report ng isang matandang lalaki at kasama ang kanyang 11 years old na apo ang hinihinalang parte ng katawan ng isang babae. Kasalukuyan daw silang nangingisda sa paligid ng Oshawa sa Simcoe at Harbor Road nang makita nila ang kakaibang bagay na palutang-lutang. Murdered and dismembered, somebody killed a woman and dumped her remains. We are live over the Oshawa Harbor. Good evening. The busy spot along the waterfront is now a disturbing crime scene. The discovery made by a fisherman and his grandson. They saw a torso in the water. Lots of questions tonight, very few answers. Who was this woman? Where did she come from? Who wanted her dead? Agad na rumispondi ang kapulisan kung saan kinumpirma nila na ang nakuha sa lawa ay bahagi ng katawan ng isang babae. Ilang araw pa ang lumipas, walang naging malinaw sa anong tunay na nangyari sa labi ng biktima. Sa kabila nito, itinuring ito ng kapulisan na isang kaso ng pagpaslang dahil na rin sa brutal na nangyari sa pangtaas na parte ng katawan ng babae. Isang buwan pa ang lumipas pagkatapos ng ilang test, nakumpirma na ang natagpuang labi ay pag-aari ng nawawalang 18 years old na dalaga na si Rory Hache. Nagpasalamat naman ang ina ng dalaga na kahit papaano'y nagkaroon ng linaw ang pagkawala ng kanyang anak. Sa patuloy na investigasyon, isang pangalan ang lumutang bilang person of interest. Ito ay si Adam Jeffrey Strong na nakatira sa isang basement apartment hindi kalayuan sa Oshawa. Mahilig sa scuba diving at pagmumotor ang 45 years old na si Adam. Wala masyadong impormasyon tungkol sa personal na buhay ng binata.
Ilang report ang nagsasabi na nagkaroon na din siya ng karelasyon ngunit niloko siya ng kanyang partner. Ayon sa iilang kaibigan, nakitaan nila ng pagbabago sa pakikitungo sa mga babae si Adam pagkatapos ng panluloko sa kanya ng mga dating partner. Isang ex-partner din ang nagsabi na may pagkaabusado at makontrol ang lalaki. Maliban dito, walang record o kaso si Adam Strong. Habang nangungupahan si Adam sa basement ng halos 14 years, isang magpartner naman ang nakatira sa taas ng bahay. December nang magsimula ang problema sa banyo ng mag-asawa kung saan sinubukan din nilang ayusin ito. Nag-volunteer si Adam na tulungan sila ngunit kahit anong gawin nila tila hindi maayos-ayos ang kanilang tubo. Hindi na makapaghintay pa ang mag-asawa kung kahit napilitan silang tumawag ng mga tubero para maayos ang bara ng kanilang banyo. Ang inakalang simpleng sira sa mga tubo ay siya palang magiging susi sa 2 kasong humigit 1 dekada nang hindi nare-resolba. December 29, 2017, ang inakalang normal na bara lamang sa tubo ang aayusin ng tuberong si Sean. Sinubukan niyang ayusin ang mga tubo mula sa mismong main house, ngunit lumipas ang halos 1 oras, tila wala pa ring pagbabago. Napilitan silang makiusap kay Adam na ma-access ang ibang tubo mula sa basement kung saan pinayagan naman sila nito. Hindi pa man daw nakakarating sa banyo si Sean, napansin na niya ang matapang na amoy sa loob ng tinutuluyan ni Adam. Mas naging matindi ang kakaibang amoy nang makapasok sa banyo si Sean kung saan napansin niya din na tinanggal ni Adam ang kanyang toilet. Napansin din ng tubero ang pagkabalisa ng lalaki na palakad-lakad lamang habang sinusubukan niyang hanapin ang problema ng tubo. Bumalik sa taas ng bahay ang tubero kung saan sinubukan naman niyang gamitan ng snake drain cleaner ang lababo. Ilang oras pa ang lumipas hanggang sa magdesisyong tumawag si Sean sa kanyang boss dahil sa kakaibang bara na nakita niya sa lababo. Agad na itinawag sa 911 ang nadiskubring mga bara sa lababo. Communications. Hi there, how are you? Good, you? Good, thanks. I'm a plumber and I'm on site for a job. We've got we're snaking a drain, and we've been pulling back. We probably pulled back about 10 pounds, 15 pounds of it looks like flesh type of stuff, meat. And we started to snake, and we've been working at it for 3-4 hours now, right? Oh, okay. And we can't get it clear, but we keep pulling back chunks of whatever the hell it is. Ayon kay Sean, ilang oras na rin niyang sinubukang tanggalin ang bara, ngunit parang hindi ito nauubos. Ayon sa kanya, maaaring laman ng kung ano ang nakukuha nila sa lababo na halos umabot na sa 4 hanggang 6 na kilo. Inilagay nila ito sa bag at hinintay ang pagdating ng kapulisan para malaman kung ano ba talaga ang misteryosong bara. Sa pagdating ng kapulisan, nakumpirma na ang nakuhang mga bara sa lababo ay piraso ng laman. Ito ay may habang 14 inches at katulad ng naunang sinabi ng tubero, ito ay may bigat na 4 hanggang 6 na kilo. Dahil sa nadiskubre ng tubero, nagpasya ang kapulisan na simula ng investigasyon sa tinutuluyan ni Adam Strong. Agad na kinatok ang basement kung saan hindi naman nag-atubili si Adam na papasukin ng mga pulis. Tinanong siya ng mga ito kung ano ang ibinubuhos niya sa kanyang drainage at hindi naman nag-alinlangan sa kanyang sagot si Adam. Itinaas niya ang kanyang kamay na wari biro lang ang lahat at saka sinabi, and I quote, "Okay, you got me. The jig is up. It's a body." End of quote. Tila walang pagsisising inamin din ni Adam na may natitira pa sa parte ng katawan na nasa isang bag. Itinuro niya sa mga pulis ang isang bag sa loob ng kanyang freezer kung saan natagpuan din ng isang ulo na hinihinalang kay Rory Hache. Isang tattoo sa leeg na nagsasabing alive ang unang naging palatandaan na maaaring ang mga parte ay sa nawawalang dalaga. Agad na ginalugad ng mga investigador ang basement na tinitirhan ni Adam. Natagpuan ang mga ebidensya na magpapatunay sa karumal-dumal na sinapit ng 2 biktima sa kamay ng salarin. Sa patuloy na investigasyon, natagpuan din ang mga DNA ng dalaga sa iba't ibang bahagi ng bahay ng suspek. Nakuha din ang sapatos ni Rory na nakalagay sa isang bag na nakakalat lamang sa sahig ni Adam.
Iba't ibang klase din ng patalim ang nakuha ng mga investigador, kasama na dito ang isang martilyo na hinihinalang ginamit sa pagpaslang. Napag-alaman din na kasalukuyang buntis si Rory Hache nang kitlin ang kanyang buhay. Agad na aresto si Adam Jeffrey Strong dahil sa mga ebidensyang nakalap ng kapulisan. Sa kabila nito, tanging pakikialam sa labi ng tao o interference of a DEAD body ang naisampang kaso dahil kailangang patunayan na siya mismo ang gumawa ng krimen. Sa unang interogasyon na nangyari, naging mailap sa pagsagot ang sospek sa totoong ginawa niya sa dalaga. Walang magawa ang mga investigador dahil wala pang court order na inilalabas. Sa bail hearing ni Adam, nagdesisyon ng korte na manatili siya sa kustodiya ng kapulisan para sa patuloy na investigasyon. Muling nangalap ng ebidensya ang mga ito kung saan isang kutsilyo na ginagamit sa hunting ang nakita sa isang drawer. Napag-alaman na hindi kay Rory ang mga mantsa at hibla ng buhok na nakuha. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, nakumpirma na ito ay kay Candice Fitzpatrick na humigit 10 taon nang nawawala. Nagkaroon ulit ng pagkakataon na ma-interrogate si Adam dahil sa panibagong ebidensya na nakuha. Umabot ng halos 12 oras ang interogasyon kung saan hindi deratsyahang inamin ng salarin ang ginawang pagpaslang. Sa kabila nito, pinagtibay pa din ng kanyang mga sagot ang mga nakuhang ebidensya sa basement. Halos kapansin-pansin na ipinagyayabang pa ng salarin ang ginawa sa dalawang biktima. Nakumpirma din mismo sa bibig ng sospek ang ginawa niya kay Candice Fitzpatrick. The 24th is when you start this. You said Christmas Eve? Yes. Are you doing this while it's frozen or is it partially defrosted? Completely defrosted. Okay. Now that would take several hours, wouldn't it? No, not bathtub, hot water. Okay. Then, like, within a couple hours? I wouldn't wager. I had to fill the bathtub up a few times. To keep the water hot? Yes. Gotcha. I don't know if I should really be talking about that, but ultimately you do have me on the... There's no getting around that. Yeah. Ikinuwento niya kung paanong sinubukan niyang idispatcha ang pira-pirasong bahagi ng katawan. Maliban sa itinapon niya sa Lake Ontario, kinumpirma niya na sinubukan niyang i-flush ang mga ito sa kanyang inidoro na siyang bumara sa mga tubo at naging dahilan ng pagkakadiskubre ng tubero. Dagdag pa niya, inaabot pa ng ilang buwan bago niya unti-unting dispatchahin ang labi dahil na rin sa patuloy niyang pagpapaliban na gawin ito. Dinefrost niya din daw muna sa bathtub na may mainit na tubig ang ilang bahagi. Hindi kapanipaniwala ang mga detalyang ibinigay niya sa investigador, ngunit malaki ang naitulong nito para mapatibay ang kaso. Tuluyan ng sinampahan ng 2 kaso ng pagpaslang ang 46 years old na si Adam Strong noong November 2018. Sa unang pagharap sa paglilitis, hinihinalang kinumbinsi ng akusado si Rory na magpunta sa kanyang basement para makapagtalik kapalit ng pera. Base sa mga ebidensya kung saan may nakuhang DNA sa loob ng katawan ng dalaga, maaring ginapos tsaka hinalay ito bago ang pagpaslang. Nakita rin ang pagping ng cellphone ni Adam sa Oshawa Lake kung saan natagpuan ang itaas na bahagi ng biktima. Lumalabas din na naghintay pa ng ilang buwan ng akusado bago niya hinati-hati ang labi. Sa kabila ng mga nakitang pasa sa mukha ni Rory, itinanggi ng kampo ni Adam na iyon ang dahilan ng pagpanaw ng biktima. Samantala, ibinaba sa manslaughter ang kaso ni Candice Fitzpatrick dahil na rin sa kakulangan ng ebidensya. March 2021 nang masintensyahan ng naayon sa batas ng Canada ang akusadong si Adam Jeffrey Strong. Adam Strong has been found guilty of first-degree murder and manslaughter in a case that horrified families of the victims and those who have been following the developments. Catherine McDonald is at the Oshawa Courthouse with the reasons for the verdict and the reaction. Catherine. Well, Alan, there is bittersweet reaction to today's verdict. Justice Joseph DeLuca finding Adam Strong guilty of the first-degree murder of Rory Hache, but acquitting him of the murder of Candice Fitzpatrick, instead finding him guilty of the lesser charge of manslaughter. Habang buhay na pagkakabilanggo o 25 years nang walang parol ang hatol ng korte para sa kaso ng pagpaslang kay Rory Hache.
Karagdagang 18 years naman para sa ginawa niya kay Candice Fitzpatrick. November 2021, pinayagan ng korte na lumabas si Adam Strong para ituro sa kapulisan kung nasaan ang mga labi ni Candice. Dinala sila ng akusado sa Secreto Drive kung saan nahukay ang ilang buto. Paglipas ng ilang araw, kinumpirma na ang mga labi na natagpuan ay sa nawawalang 19 years old na si Candice Fitzpatrick. Hindi man napatunayan ang ginawa ni Adam kay Candice, mas naging panatag ang kanyang mga naiwan dahil nabigyan ng maayos na libing ang dalaga. It does not change the fact that our girls are not coming home, but today we let them rest. Today this monster's off our street and he's no longer a part of our day. He's no longer a part of our lives. I think the judge did an incredible job of bringing this man to his knees. Yeah. As soon as the judge started talking, I turned to my daughter Oksana and I said, you can hear it in his voice. He's not happy. He's mad. So I knew he was going to come up with a good sentence. The way he addressed Adam, he let Adam know on uncertain terms what he did was wrong, and he's being punished for it. Umabot man ng humigit 1.5 dekada bago naparusahan si Adam Strong, masayang tinanggap ng mga kaibigan at pamilya ni Rory Hashe at Candice Fitzpatrick ang naging hatol ng korte.